Takot ka rin ba sa multo? Ako kasi hindi pa nakakakita, pero parang nakararamdam kung minsan. O kaya naman, baka epekto lang din ito ng mga kwento na naririnig ko tungkol sa lugar na kinaroroonan ko, o kaya naman ay ang mga horror films na kapapanood ko pa lang. Kahit naman nagkaroon na ako ng ilang karanasan sa minor exorcism o prayers of deliverance, hindi naman din nanuot sa akin ng takot kahit kakaiba ang karanasan ko. Kaya hindi ko masabi kung talaga bang takot ako sa multo o sadyang mas malakas lang ang loob ko. Malayo pa ang Halloween na panahon ng takutan. Pero kahit ano pa man ang panahon, kahit pa nga tanghaling tapat, sadyang mayroong mga matatakutin sa multo, hindi dahil mayroon talaga kundi minsan dahil nauunahan ng takot dulot ng imahinasyon. Totoong nakatatakot nga lalo na't sinasabi ng mga exorcist na hindi naman talaga kaluluwa ng yumao ang nagmumulto kundi aparisyon lang ng demonyo upang manlinlang o manakot. Pero may isa pang multo na marahil kinatatakutan ng mas marami at mas nakabibigla kapag nagpaparamdam. At ito'y ang multo ng nakaraan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetraka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya," at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mga multo ng nakaraan ay iyong mga alaala na kahit kalimutan ay hindi na mabubura. O kaya naman mga katotohanan ng pilit tinatalikuran pero balang araw ay hindi mo inaasahang kailangan mo palang balikan. Para sa mga may masakit na karanasan, maaaring hanggang ngayon ito'y parang multo na nagpaparamdam pa rin ng kirot sa kalooban. O kaya naman maaaring mayroon kang tinatakasang tao o responsibilidad at isang araw, kailangan mo rin palang harapin para makipag-ayos o mapanagutan. Ganito ang karanasan ni Herodes sa Ebanghelyo ngayon. Minumulto siya ng kaniyang maling ginawa kay San Juan Bautista noong papugutan niya ito ng ulo kapalit ng magandang sayaw ng anak ni Herodias. Tunay ngang hindi patatahimikin ang kaluluwa ng taong gumagawa ng masama. Bukod pa rito, maaaring natatakot siyang muling harapin ang katotohanan na ipinapahayag ni Juan Bautista na hindi rin naman naiiba sa ipinapahayag ni Jesus, ang panawagan na talikuran ng kasalanan, magsisi at magbagong buhay. Kaya gayon na lamang ang kaniyang pagkabahala nang nalaman niya ang mga sinabi at ginawa ni Jesus. Maaaring sa ilang panahon, nagawa niyang maging manhid at bingi sa kaniyang konsensya. Subalit ang mabuting balita na ipinapahayag ni Jesus sa kanyang salita at gawa ay babasag sa kanyang pansamantalang kapanatagan. Tulad ng binanggit sa Ebanghelyo noong isang araw, wala naman talagang lihim na hindi mabubunyag. Kahit pa maitago natin mula sa ibang tao ang katotohanan, hindi natin ito maikakaila sa ating sarili. Darating ang pagkakataon na kailangan din natin itong harapin sa ayaw man o sa gusto natin. Kaya huwag ka nang gumawa ng isang bagay na dadalhin mong mabigat habang buhay. Kung may pananagutan ka rin namang dapat harapin, mas mainam nang harapin mo ngayon kaysa maging multo ng kahapon. Mahirap dalhin ng takot ng habang panahon, ano pat ang alaala at katotohanan hindi naman talaga na ibabaon. Gayunpaman nakapagtataka na kahit pa nababahala ang kalooban ni Herodes, nais pa rin niyang makita si Jesus. Alam nating magkikita naman talaga silang dalawa sa paglilitis ng Panginoon bago siya ipako sa krus. Hindi nawala ang pananabik ni Herodes, pero hindi ito para humugot ng inspirasyon kay Jesus upang magbagong buhay, kundi para lamang maghintay ng himala at mamangha sa kababalaghan. Hindi siya pinatulan ni Jesus
at hindi ito sumagot isa man sa kanyang mga tanong. Hindi rin umimik ang Panginoon kahit pa siya'y tinutuya ng mga naroon, kasama ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ang katahimikang iyon ni Jesus ay pagpapakita ng kanyang malinis na konsensya. Wala siyang dapat na isagot sa anumang paratang dahil alam niyang wala naman siyang ginagawang masama. At alam din ni Jesus na anumang sabihin niya ay hindi rin naman pakikinggan. Kaya sa totoo lang, hindi naman si Jesus ang napahiya kundi si Herodes. Dahil wala siyang napala. Akala niya siguro, mapagtatakpan ng kanyang pagpapakitang gilas ang mga multo ng kanyang kahapon. Pero sa kanyang ginawa kay Jesus sa kanyang hukuman, tila lalo lang nadagdagan ang multo ng kanyang nakaraan. Takot ka ba sa multo? Kung ang kinatatakutan mo ay ang aparisyon ng demonyo, tandaan mong wala itong magagawang masama sa iyo. Kapag nasa estado ka ng grasya ng Panginoon, huwag kang padadaig sa takot, pero mas matakot ka sa impluwensya ng kaaway na talikuran ang pananagutan sa kasalanang nagawa, o kaya na may itago ang katotohanan. Tandaan mong balang araw, magmumulto iyan at totoong nakatatakot yan dahil pananagutan natin yan sa Diyos tulad ng sabi ni Jesus. Ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayanang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno.